DSWD, ang kalayaan ni Bandam. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, point the notification bell, like and share na rin ang ating video, and don't forget to subscribe to the channel Kuya SNB Vlog. Ngayon mga ka-idol, alam naman natin na sitwasyon ni Bandam punto por punto. Nakilala lang siya ni Daddy Frankie sa lansangan ng monumento. Punto por punto. Okay? Kinupkop ni Daddy Frankie ng ilang taon kung ano ang mga pagkukulang na hindi nagawa ni Bandam noon, nagawa at nabigyan ito ng pangangailangan ni Bandam, hindi lang sa personal hygiene, pati rin sa kanyang kalusugan. So alam naman natin mga ka-idol na ilang taon na nag-stay sa Bandam sa puder ni Daddy Frankie. Napamahal ito, punto por punto, itinuring na isang pamilya. So alam naman natin na malayo si Bandam sa kanyang pamilya. Walang magawa si Daddy Frankie, hindi katulad kay Oliver na hindi nakuha ng DSWD kasi may pangangalaga, nasa puder ng pamilya, may pamilya. While si Bandam, homeless, wala, malayo sa pamilya. So kailangan doon siya sa bahay ampunan man yun, or orphanage man yun, or home for the aged kung saan siya pinatira ng DSWD. Makakatulong po ba yun mga kadaris Frankie na magiging comfortable si Bandam na hindi po siya malaya sa anumang oras, sa anong panahon? Dahil kapag nasa puder po siya ng DSWD bahay ampunan, bawal po lumabas doon anytime. May oras lang po. Ngayon mga ka-idol, sa mga bagong pasok dyan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pakinggan mga ka-idol kung bakit noon pa naman talaga ayaw ni Bandam sumama doon sa DSWD sa bahay ampunan na yan or orphanage, dahil po alam na ni Bandam na kung anong buhay niya dito sa puder ni Daddy Frankie, hindi niya matatamasa doon sa loob ng bahay ampunan. Dahil ang bahay ampunan mga ka-idol, lahat limitado, lahat control ng management na pinamunuan ng DSWD. Makakatulong po ba kay Bandam ang ganung sitwasyon na parang nasa kulungan, na alam naman ng karamihan na si Bandam ay kaya na maging independent? Bulo lang po siya kung ating pagsusumahin ang kanyang sitwasyon ng kanyang sarili. For me lang naman nasa siya, special needs, high level. Kaya niya niyang kaya niyang i-control, kaya niyang i-guide ang sarili niya. Kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Okay? Ganun lang po si Bandam. Why na kinuha po yun ng DSWD? Kasi po, napahiya po ang DSWD na nag-viral ang video ni Daddy Frankie na ni-interview ni Karen Davila. No choice kapag hindi magawa ng DSWD ang kanilang trabaho, makakasama sa record ng DSWD na hindi nila na-obliga trabahuin ang kanilang trabaho ng pangalagaan ang katulad kay Bandam. Hindi lang po si Bandam mga idol. Sabi ko pa sa inyo na gumalaw lang ang DSWD dahil po napansin na po sa social media at sa kataas-taasan ng DSWD. Kung hindi po yun napansin kay Daddy Frankie, hanggang sa ngayon nasa lansangan pa rin si Bandam. Well, balikan po natin kung bakit hindi gusto ni Bandam na sumama sa DSWD. So alam naman natin naranasan ni Bandam ang buhay sa poder ni Daddy Frankie.
sa buhay sa lansangan at sa buhay ng under ng DSWD. Okay? Sa lansangan, malaya ka. Walang nagkukontrol sa'yo. Oh, malaya sa lahat. Kay Daddy Frankie, nandun yung kalayaan pero kailangan may word na disiplina. Dahil alam naman natin, kapag nasa pudri ka ng shelter ni Daddy Frankie, lahat talaga control. Okay? Hindi control ng pagkain. Control paano disiplinahin ang sarili na yung nangyari, baguhin kung ano ang nasanayan niya nandoon pa siya sa lansangan. Alright? Ngayon, dito siya sa kay Daddy Frankie, pinaranas ni Daddy Frankie ang masaganang buhay. Pinaranas ni Daddy Frankie ang hindi naranasan ni Bandam sa lansangan. Katulad ng nakakain kung anong gusto niyang makain, nagkakaroon siya ng pera na hindi niya nagagawa sa lansangan. Okay? Ganun po. At pinaranas din ni Daddy Frankie kay Bandam ay paano maging prinsipe. Na kung anong gusto na nasusunod. Katulad ng Wi-Fi. Di ba na-mention ni Bandam? Wi-Fi, kwarta, pagkain. Doon naman po tayo sa under ng DSWD. Bahay ampunan. Mararanasan kaya ni Bandam ang naranasan niya dito sa puder ng shelter ni Daddy Frankie? Please comment section below right now. Kasi kapag dito ka sa DSWD orphanage or bahay ampunan, lahat control. Even paglabas mo, bawal. Kailangan may permission mula sa management kung sino mang namumuno po doon. Okay? Word na kalayaan, wala. Yes, na malaya ka sa compound na yon. Pero kung lumabas ka ng compound, hindi ka na pumalaya. Parang nasa kulungan ka din. Okay? Kasi control ka na ng gobyerno. Control ka na ng under ng DSWD. Bakit maraming umayaw sa poder ng bahay ampunan na pinamunuan ng DSWD? Unang-una, hindi talaga maiwasan word na kapabayaan ng mga nagtatrabaho, mga staff sa loob ng bahay ampunan. Nakikita naman natin na public nga, di ba? DSWD. Pero hindi nila nagagawa na i-monitor katulad kay Wanda sa lipunan. How much more sa loob ng orphanage kung walang kapabayaan? May kapabayaan nga na namumuno nito sa mga staff pa kaya na maobliga ang kanilang obligasyon. Ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Dahil po, siyempre kahit ganung sitwasyon si Bandam na nararamdaman din niya yung kakulangan ng DSWD na lalong-lalo na tumagal siya sa shelter ni Daddy Frankie. Nandun yung comparison. Why nasasabi ko na si Bandam nandun point sa normal na tao? Kasi marunong siya mag-compare sa estado sa puder ni Daddy Frankie sa estado dito sa under ng DSWD. Marunong siya mga ka-idol. Okay? Kaya nasasabi ko, kahit hindi na ilagay doon si Bandam sa orphanage, sa bahay ampunan under ng DSWD, palayain si Bandam, total marunong naman siya i-manage ang kanyang sarili. Papayaan na lang dito kay Daddy Frankie. Total, malaya naman siya dyan. Namumonitor naman. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why na, marami kasi nagtatanong, bakit si Bandam lang ang dinala dun, si Oliver ang nakalabas? Dahil unang-una, di ba sabi ko, kailangan makipag-coordinate si Daddy Frankie sa family. Ang problema, hindi kilala ng Daddy Frankie team yung family ni Bandam. Kaya hindi nila pwedeng i-hold si Bandam at
ipigilan ang DSWD kasi nasa batas po yun. Bakit si Oliver? Stay pa rin kay Ansing, stay pa rin kay JJ, stay pa rin sa pamilya. Kasi nandun sila eh. Nandun si JJ at Ansing to guide, to control, to assist kay Oliver sa kanyang pangangailangan. Okay, bakit nandiyan naman si Daddy Frankie to assist Van Damme? Alam naman natin mga ka-idol na may batas po tayo na dapat sundin, sabi pa ng DSWD. Baka makasuhan pa si Daddy Frankie kung anong kaso man yan na hindi siya sumunod kung ano man ang sa pamamalakad po sa ginagawa po ni Daddy Frankie. Kaya yun po ang iniiwasan. So no choice. Anong ginawa nila? Wala silang magawa. Hanggang iyak na lang po sila. Hanggang luksa na lang po sila ang pag-alis ni Van Damme sa shelter. Ganun po ang nangyari po doon. Why wag po tayo magtaka kung magwawala man si Van Damme sa loob kasi hindi siya comfortable doon. Panibagong mga tao naman kayong kakasalamuha doon. However, dito kay Daddy Frankie, kilala niyo yung mga tao din. Magaling mag-alaga yung mga Team Daddy Frankie sa kanila. Tinuring silang tunay na pamilya. Ang tanong ng karamihan, itinuring ba si Oliver o si Van Damme na bilang isang pamilya sa bahay ampunan na pinamunuan ng DSWD? Yung pong pagkakaiba po doon mga ka-idol. Dito kay Daddy Frankie, pinaramdam yung pagmamahal bilang isang pamilya. Pero dito sa DSWD, pinaparamdam kaya ng DSWD ang tunay na pagpapahalaga at pinapakita sa kay Van Damme ang isang tunay na pamilya. Yun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Na why na marami nagsasabi palayain na lang si Van Damme. Total si Van Damme nasa magandang pang-iisip naman. Matino naman si Van Damme. Matino si Van Damme. Kulang lang. Kulang lang ng ilang percent, pero kaya niya sarili niya maging independent. Palayain na lang si Van Damme. Alang-alang sa kanyang magiging comfortable sa paligid at comfortable sa buhay. Na lahat magagawa ni Van Damme kung ano, na hindi mapapahamak ang sarili niya. Ganun lang po doon. Kaya wag po tayo magtaka kung maraming tanong. Bakit noon? Sana sila pat noon pa nila pinoroseso. Lalo dyan sa may Monumento Park side na lugar na yan, na maraming mga palaboy dyan na kailangan ng tulong ng gobyerno, nasa lansangan. Bakit hindi that time ang DSWD ang kumupkup kay Van Damme? Kailangan pa ba talaga mapansin ng karamihan bago gawin nila ang kanilang obligasyon ng DSWD? Ay lang po doon ang katanungan ng karamihan. Kailan na po napamahal ang Team Daddy Frankie? Kailan nyo kukunin ang tao? Alam naman natin na inalagaan ng maayos. Hindi naman ginagamit ni Daddy Frankie si Van Damme to earn. Nandun yung point, yung pagbablog. Ang point lang naman po dun mga ka-idol, hindi yung panluloko ng tao. Kasi yun ang mindset ng DSWD. Ginagamit lang yung mga PWD kung ganyang mga tao na makapera. Pero wala po akong nakita ganun si Daddy Frankie. Okay? Wala akong nakitang ganun. Yes? Kung may nakukuha man, kung may nare-receive man po si Daddy Frankie na tulong, na tumutulong kang banda, binibigay naman po ito ng maayos. Inaalagaan naman po si Van Damme ng maayos ng Team Daddy Frankie. Bakit kailangan pa talaga kunin? Mas marami pang nasa lansangan. Bakit hindi sila i-priority? Bakit si Van Damme pa talaga? Unang-una, dahil napansin na po sila ng napansin na po. Ulitin ko, napansin na po. Mapapahiya ang DSWD kapag hindi kunin si Van Damme.
However, kung hindi nila kunin yung nasa lansangan sa paligid ng lipunan nila, hindi sila mapapahiya kasi hindi na naka-video. Okay? Hindi dumaan sa social media. Gano'n naman sa gobyerno. Hindi magtatrabaho kapag hindi mo gawa ng paraan para gawin ang trabaho nila. Hindi lang sa DSWD, lahat po ng panggobyernuhan ng Pilipinas. Ganun kagarapan mga workers. Hindi ko nila lahat yung iba. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why na si Bandam as maraming against sa ginawa ng DSWD na bakit ginawa si Bandam na kaya naman kontrol ng sarili niya. So no choice tayo kasi may sinusunod tayong rules and regulation or bylaws na sa loob ng DSWD na dapat sundin. Na kasi sa mga katulad ni Bandam, under po yan ng family. So sa mga ganang sitwasyon, ano pa talaga ng DSWD sa bahayan po natin. So, ibigay po natin. So, ang ano lang kayo doon, nasanay si Bandam dito kay Darius Frankie. Nasanayan niya yung buhay, nagagawa yung gusto niya kay Darius Frankie. Sa bahayan po na lang, na kain-kain. Dito, anytime pwede ka kumain. Anytime. Prutas man yan, pagkain man yan, yan pwede dito kay Daddy Frankie. Pero dito sa wala. Ganun po dun mga ka-idol. Yun ang pinaka mahirap na struggle ng buhay ni Bandam na naranasan niya ng ganitong sitwasyon. Anyway, so hanggang dito na lang po tayo. Okay? Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe. And of course, sa mga bagong pumasok ng ating channel, huwag niyong kalimutan. Point notification bell, like, and shares. Again, this is Kuya SMB. Magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido, na maging matagumpay at maging maayos ang community ni Daddy Frankie. Hanggang sa muli. God bless. Mabuhay po tayong lahat.